Napakagandang exhortation kanina. Napakahalaga no, na makita natin at malaman natin kung ano ba yung nangyari sa unang Adan upang makita natin yung kahalagahan ng ikalawang Adan. And indeed, sa nangyari sa unang Adan ay nakita natin ang ating pangangailangan ng kaligtasan. At yun ay sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya, ipinagkaloob niya sa pamagitan ng ikalawang Adan. At yon ay ang Panginoong Hesukristo. So napakaganda at tunay na nakakapagpalakas na makita natin yung katotohanan na iyon. Okay, pasensya na po. Okay. Nainitan kasi ako eh. Hindi kasi ako kagibunshin technique. Pasensya na po sa Sige po, pakibuksan po ang ating mga Biblia sa Genesis. Again, dito po sa ating afternoon service, titingnan natin ang Ebanghelyo sa iba't ibang parte ng unang aklat. At yon ay ang Genesis. Paki-open ang Genesis chapter 2. At babasahin natin yung verse 7. Genesis chapter 2, verse 7. Okay, sabay-sabay po nating basahin at tayo po ay magsitayo bilang pagbabasa at pagbibigay hugay sa salita ng ating Panginoon. Basahin natin ang verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, patuloy kami nagpupuri sa iyo at patuloy naming pinagpapasalamatan ang patuloy na pagpapaunawa mo sa amin ng kagandahan ng iyong salita. At salamat sa pagpapaalala na sa bawat pahina ng kasulatang ito ay ang Kristo na siyang itinalaga mo upang kami ay iligtas. At maraming salamat sa panahong ito na amin pong matutunghayan ng kagandahan ng storya ni Adan at kung paano mo ito ginamit para sa iyong kaluwalhatian sa pamagitan ng pagliligtas ng iyong mga kinawaan, inibig at kinhabagan. Ikaw po ang mapabigyan ng kaluwalhatian sa pangaral ng salita na ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Now, yung binasa natin kanina, literal na maikli. Isang verse lang po yung binasa natin kanina. And bagaman, kung titingnan natin sa Book of Genesis, maikli ang kwento patungkol kay Adan. No? At ngunit, kailangan nating tandaan na bagaman sa kaikli na kwentong ito, malaki ang bahagi nito upang maunawaan natin kung sino tayo bilang mga tao. Bakit? Dahil lahat ng taong nabuhay, yung mga nasa langit na, o yung mga nagdurusa na sa impyerno, at ang mga nabubuhay sa kasalukuyang panahon, ay mula po kay Adan. No? At tatanong natin, kung tayo ay nagmula kay Adan, isa sa mahalagang maunawaan natin na magbibigay sa atin ng isang malaking babala. Take note. Ito ay magbibigay sa atin ng isang malaking babala, no? At yung babala na 'yon ay makikita natin sa ating pagkaunawa kung saan kung saan ginawa si Adan. At sabi sa talata na ating binasa kanina in verse 7, sabi diyan, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Ibig sabihin po, kahit na sino ka man, mayaman ka man o mahirap ka man, malakas ka man o mahina,
lahat tayo ay nagmula dito sa alabok ng lupa. Ang ating mga katawan ay gawa mula sa lupang ating tinatapakan at ginagalawan. No? Kaya dito pa lang mga kapatid ay isang babala na sa atin at dapat ay maging paalala na wala tayong mapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ngunit hindi lang tayo or hindi lang si Adan nilalang mula sa alabok. No? May isa pang napakaganda at nakakamanghang bagay na nasa loob ng katawang lupa na meron tayo. At ano po yun? Sabi dyan sa talata, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Ibig sabihin, itong hininga ng buhay na ito ay yung buhay na kaluluwa na meron ang bawat isa sa atin. Okay? At dahil dito, ang tao ay nagkaroon ng buhay. Ang ating katawan na mula sa lupa, ang ating katawan ay mula sa lupa, ngunit ang ating kaluluwa ay mula mismo sa Diyos. Kaya nga, pag tayo ay namatay, saan papunta yung mga katawang lupa natin? Saan papunta yung mga katawan natin? Ang katawan natin ay babalik sa lupa. Di ba? Na-realize nyo ngayon? Oo nga, no? Ngunit, ang ating mga kaluluwa ay mananatili. Tandaan nyo yan. Ang ating mga kaluluwa ay mananatili. Bakit? Dahil ang katawan ay mahina at may hangganan, ngunit ang kaluluwa na mula sa Diyos ay walang hangganan. Kaya ang kaluluwa na meron tayo, pagkatapos nating mamatay, ito ay mananatili. Kaya makinig tayo, no? Huwag na huwag nating mamaliitin ang halaga ng ating mga kaluluwa. Dapat higit sa katawan natin, pinapahalagaan natin ang pahahantungan ng ating kaluluwa. Bakit? Hindi ito hihintong umiral. Mananatili ang ating kaluluwa, no? Hindi ito naluluma ng oras, hindi ito humihina o hindi ito mawawala. Ang ating kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Kaya kung ang mas pinapahalagan mo ay puro pisikal na pagpapaganda upang kahumalingan ka ng mundo na to the point na isinasawalang bahala mo ang iyong kaluluwa dahil sa pag-compromise mo. Kapatid, mag-isip-isip ka na. Kasi ang katawan mo, mawawala lang yan. Ang kaluluwa mo ang mananatili. Na kung babalik tayo, ang tao ay nilagay ng Diyos sa napakagandang hardin ng Eden. Di ba? Perpektong tahanan na punong-puno ng kaligayahan. Perfect. No? Malaya sila sa presensya ng Diyos. Ang kanyang puso ay pure, dalisay. Ang kanyang pag-iisip ay banal. At ang buhay niya ay puno ng pag-ibig. Ngunit, kailangan nating maunawaan na si Adan po ay isang nilikha. Ito yung dapat nating tingnan. Nilikha po si Adan. At bilang nilalang, dapat ay sumusunod sa naglalang. At dahil ang Diyos ang lumikha, nararapat na siya ay sundin ng bawat nilikha. At ang kanyang utos ay hindi complicated. Nagbigay siya ng isang utos kay Adan. At anong utos yon? Verse 17, huwag kakain mula sa punong kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama. At pagkatapos na ibigay ang utos na iyon, nagbabala ang Panginoon. Sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Now, alam niyo po, ano ang pinapakita ng sinabi at babala ng Panginoon? Dito ay pinapaalala sa bawat isa sa atin na nandito
na kung gaano kaseryoso ang kasalanan sa harapan ng Diyos. No? Hindi ito bagay na pwedeng isantabi. Kahit ang isang maliit na kasalanan ay pagre-rebelde na sa ating Diyos. Bawat kasalanan ay isang pagtataksil laban sa Diyos. Isang walang kwentang pagtatangkang agawin ng trono niya bilang hari ng lahat. Yun po ang pinapakita natin whenever tayo po ay nagko-commit ng sin. Kaya hindi ito isinasawalang bahala ng Diyos. Dahil siya ay banal at kinakamuhian niya ang kasalanan. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ngunit ang kamatayang ito ay higit pa sa pagkamatay ng ating katawang lupa. Ito ay ang pagkawala o pagkatanggal ng presensya ng Diyos na pinagmulan ng buhay. So kapag sinasabi nating hell, it is more than a place. Higit pa yun sa lugar. Ang impyerno ay ang pagkawala ng presensya ng Diyos. Ibig sabihin, yung buhay na hininga or buhay na kaluluwa ay mawawala ng buhay. Ang tahanan ng mga makasalanan ay walang hanggang kapahamakan. At tunay nga, no? Alam natin ang story. Ang pinakamalagim na pangyayari sa kasaysayan ay nangyari. Dumating ang ahas upang manlinlang. At siguro naisip ng iba, ay, pwede naman sana yun maiwasan, no? Kung nilagay ng Diyos yung puno na yun sa labas ng Eden. Siguro hindi yun mangyayari. Pero tandaan niyo po, untested holiness is uncertain holiness. No? Isang hindi tiyak na kabanalan kung ito'y hindi napatunayan. At tunay nga, nalinlang sila Adan at si Eva at kinain ang bunga ng puno na pinagbabawal sa kanila. At simula noon, nagbago na po ang lahat. Pumasok na ang kasalanan, ang presensya ng Diyos ay natakpan, ang taong nahulog sa kasalanan ay namumuhay na sa mundong sinumpa. Kaya nga po sabi natin kanina, lahat ng nakikita nyong ano tawag doon? Lindol, pagkabaha, pagkasira, mga sakit, lahat po iyon ay bunga ng pagkakasala. At sa pamamagitan nito, makikita nating muli kung gaano kaseryoso ang hindi pagsunod sa Diyos. No? Nakorap po lahat. Imagine, nakorap lahat. Ang mundo ay hindi nagaya ng kung paano ito dinisenyo ng Diyos. Yung mga nararanasan natin ngayon, gaya nga ng sabi ko kanina, yon ay paalala ng judgment ng ating Panginoon. Pinapakita nito ang banal na puot ng Diyos. Kaya, kung natatakot kayo na mamatay dahil sa lindol, dahil sa baha, dahil sa sakit, mas matakot po tayo dahil higit pa doon ang naghihintay at yon ay ang banal na puot ng Diyos. Yon ay lamang yun, tanda lang yun ng puot ng Diyos. At huwag tayong matatakot na mamatay doon. Matakot tayo na mamatay tayo na nanatili sa ating kasalanan. Dahil ang naghihintay doon ay ang banal na puot ng ating Diyos. Ngunit higit sa lahat ng iyon, yung mga nararanasan natin ngayon, ang pinakahigit at karumaldumal na sumpa ay nasa kailalim-laliman ng ating pagkatao. Yun yung higit na dulot ng kasalanan. At iyon ay ang sumpa na nasa kailalim-laliman ng ating pagkatao. Tayo na ay mga patay sa kasalanan. Kaya in the book of Genesis chapter 6 verse 5, anong sabi ng Panginoon?
nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. At gaya ng sinabi ng mga awit, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ng Diyos. No? Nakadungaw daw, no? Ganito yung paglalarawan ng mga awit, nakadungaw. Tinitingnan kung may mga naghahanap ba sa Kanya. But it is not literal, ha? Ano kasi ito song, no? Pero nang sabi silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. You see? Ang sinasamba na ng mga tao ay mga nilikhang bagay, sa halip na sambahin ang tunay na lumikha. Ano yung mga sinasamba ng tao? Pleasure, money, success. Kaya tunay ang sinabi ng kasulatan, kay Adan ang lahat ay namatay. See? At ngayon, paano nangyari? Siguro tatanong natin, no? Paano nangyari na ang kasalanan ni Adan ay naging kasalanan din natin? Di ba si Adan yun? Hindi naman ako yun, ha? O bakit nasali ako? Di ba? Kailangan nating maunawaan na si Adan ay kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan. Kasi nga po, lahat ng sangkatauhan manggagaling kay Adan. Gaya ng, para magbigay ng analogy, di ba sa isang bukid, imagine nyo, dati walang walang tanim yan. Nagmula lang yan sa isang butil ng punla or binhi. And mula doon, di ba, napuno yung buong bukid. Ganon din tayo kay Adan. No? Dito nanggagaling yung tinatawag sa theology na original sin. Okay? Ang original sin, hindi ito tungkol sa unang kasalanang ginawa nila Adan. Tandaan niyo po, pag sinabing original sin, hindi ito yung unang kasalanang ginawa. Hindi yan. No? Kundi, ang original sin ay bunga ng kasalanang iyon. Ang original sin ay bunga nung pagkakasala na ginawa ni Adan at ni Eva. At ano yung bunga na yon? Ang pagkasira at pagkapusok ng buong sangkatauhan sa kasamaan. Ang original sin ay tumutukoy sa makasalanang kalagayan kung saan tayo, lahat tayo ay ipinanganak. Yun yung original sin, yung kalagayan natin kung saan tayo pinanganak. Anong sabi ni David? Habang ako'y nasa sinapupunan pa lang ng aking na ako ay makasalanan, ipinaglihi ako. Yun yung original sin, yung kalagayan na yun. Na dahil ang ating unang ama at ina ay nagkasala, tayo ay pinanganak din sa ganoong kalagayan. Makasalanan. Kaya nang nagkasala sina Adan at Eva, hindi lang sila ang naapektuhan. Nadamay ang buong lahi ng tao. Tayo ay tinuturing ng Diyos na makasalanan dahil kaisa tayo kay Adan. Kaya't hindi tama ang tanong na, kailan naging makasalanan ng isang tao? Hindi mo na kailangan itanong yon. Dahil ang totoo, ipinanganak tayong makasalanan. Kaya sabi nga sa Westminster Confession of Faith, dahil sa kasalanang ito, nawala ang kanilang orihinal na katuwiran at ugnayan sa Diyos. Kaya't naging patay sila sa kasalanan at nadungisan ang buong pagkatao, kaluluwa at yung katawan. Take note, saan tayo gawa? Dalawa, lupa at kaluluwa. At nung nagkasala sila, nadungisan ang buong pagkatao. Hindi lang yung pisikal, bagkus pati rin yung ating kaluluwa.
At bilang ugat ng lahat ng sangkatauhan, ang pagkakasalang ito ay ipinasang parusa sa lahat ng kanilang lahi, sa lahat ng generation at anak-anak nila Eva at Adan. Dahil sa likas na pagkasira na ito, kung saan tayo ay walang kakayahan at pagnanais na gumawa ng mabuti, at likas sa atin ang hilig ng kasamaan, nagmumula ang lahat ng ating aktwal na mga kasalanan. Doon na. No? Dahil sa original sin, yung kalagayan natin na makasalanan, doon nagmumula lahat ng ating aktwal na pagkakasala. Kaya mali po ang pag-iisip na merong taong mabuti. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil nagkasala tayo. No, ito paulit-ulit na natin itong tinuturo. Nagkakasala tayo dahil tayo mismo ay makasalanan na sa ating likas na kalagayan. At ang patunay dyan, yung mga baby. And I remember, I watched a video of Vodi Bocam, tinanong siya, paano mo ipapaliwanag yung total depravity? Alam niyo po anong sagot niya? Magkaroon ka ng anak. Have kids. Ganun lang. Doon mo makikita na ang tao ay natural na makasalanan. Walang nagtuturo sa atin, sa anak natin, magsinungaling. Hindi mo kailangan turuan yan, magsisinungaling yan. Dahil tayo ay makasalanan. Now, sa puntong ito, sa ating pakikinig, ang katotohanan patungkol kay Adan ay parang walang pag-asa, no? Napakadilim, napakalagim ang kalagayan ng tao. Ngunit, meron pong liwanag na sumilay. No? Merong liwanag. Ang kasulatan, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, inilarawan din po si Adan bilang larawan ng isang paparating. At ano yung paparating na yon? Yung Kristo. Sabi sa 1 Corinthians 15, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang, ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. And in verse 47, ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. So nakikita nyo, no? And in verse 22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. So ito po yung magandang balita sa istorya ni Adan. Bagaman ang kamatayan mula sa kasalanan ay sa pamagitan ng unang Adan, ang kaligtasan naman ay sa pamagitan ng pangalawang Adan. At yun ay ang Kristo na ang Panginoong Jesus. Kung si Adan ang ama ng lahat ng ipinanganak sa kasalanan at kamatayan, si Kristo naman ang ama ng lahat ng ipinanganak sa biyaya at buhay. No? Kaya sabi sa Isaiah 53:10, kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Now, dito pinahiwatig pala dito sa Isaiah 53, no? Na ang ikalawang Adan ang magiging ama. Ibig sabihin sa kanya magmumula ang lahat ng ipinanganak sa biyaya at buhay. And in Psalm 22, verse 30, sabi doon, ang susunod na salinlahi sa kanya ay magsisilbi. Kung kaya kay Adan namana ng lahat ng ipinanganak, yung original sin. Anong namana natin kay Adan? Original sin, yung kalagayan ng makasalanang likas. No? Kay Jesus naman, lahat ng ipinanganak muli. Nakita niyan? Kay Jesus, ang lahat ng ipinanganak muli ay may bagong buhay. Sila ay bagong nilalang. Ang kanilang puso, pag-iisip, at mga pagnanais ay lubos ng binago. Nakita nyo yung epekto, no?
yung namana nung mga binuhay muli kay Kristo. Dati, sila ay patay sa kasalanan. Hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nagmamahal sa Diyos. Pero kay Kristo, sila ngayon ay may tengang nakakarinig ng kanyang tinig. Kay Kristo, sila ay may matang nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Kay Kristo, sila ay may bibig na nagpupuri sa Panginoon. Kay Kristo, sila ay may kamay na nakakapit sa krus. Kay Kristo, sila ay may paa na naglalakbay sa mundong ito patungo sa kawalang hangganan. Ganun kaganda yung naging epekto ng ikalawang Adan. Ang dating pusong bato ay ngayoy mga pusong laman. Ibig sabihin, tumitibok na yung puso nila. Hindi na patay. Tumitibok para sa pag-ibig sa Diyos. Ang kanilang mga isipan ay nakatuon na sa langit. Hindi na dito sa lupa. Ang kanilang kasiyahan ay ang pamamalagi sa salita ng Diyos. O kanina, di ba? Malinaw. Malinaw. Ang laging bukang bibig ay patungkol sa Panginoon. Ang kanilang buhay ay nagpapatunay ng bagong buhay na kaloob ng Diyos. Yung priority nila ay ang araw ng Panginoon. Ang layunin ng buhay nila ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ganon yung radikal na pagbabago sa kanila dahil sa ikalawang Adan. Ngayon, imagine ninyo, no? Sa hardin ni Kristo, no? Sa hardin ni Kristo, pinalalago ng Diyos ang kanyang mga tao bilang mga banal na halaman na handang-handa para sa langit. Ganda, no? Pero sa lupain ni Adan, tumutubo ang mga pusong makasalanan na parang mga damong sa huli ay susunugin. Ganun yung kaibahan. Sa hardin ni Kristo, hinahanda yan, no? Para sa langit. Pero kay Adan, mga damo. And at the end time, susunugin. Malinaw ang pagkakaiba ni Adan at ni Kristo. Nang magkasala si Adan, nadamay ang buong sangkatauhan sa kanyang pagbagsak. Pero nang magtagumpay si Kristo, lahat ng nasa Kanya ay itinaas niya. Si Kristo ay dumating bilang tao para maging bagong pinuno ng Kanyang mga anak. Tayong mga inampung anak ng Diyos, sa pamagitan ng biyaya ang kasama doon. No? Bilang ating kinatawan, si Jesus ay tinalo ang lahat ng tukso ni Satanas at namuhay ng ganap na masunurin at mapagmahal sa Diyos. At lahat ng kanyang ginawa ay lubos na ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, nakikibahagi tayo sa tagumpay ni Kristo. Kaya alam na natin na ang katuwiran na meron tayo ay ang katuwiran na meron si Kristo. Kaya masasabi ng bawat mananampalataya, ito yung sigaw ng bawat mananampalataya, ang Panginoon ang aking katuwiran. Diba? At makakalapit na tayo sa Diyos nang may kumpiyansa, hindi dahil sa sarili nating kabutihan, kundi dahil kay Kristo na siyang ating ganap na tagapagligtas at manunubos. Kaya totoo po, malaki ang nawala dahil kay Adan. Lahat nasira. Lahat sinumpa. Pero tandaan nyo, mas higit na dakila ang biyayang natamo natin kay Kristo. Kaya nga napakaganda ng turo, no, na sinulat ni Pablo, tayo ay binautismuhan kay Kristo. Kailangan maunawaan niyo ito. Yung we were baptized in Christ,
Bakit? Ibig sabihin nun, kasama tayo sa kamatayan ni Kristo. Naparusahan na ang bawat kasalanan. Nabayaran na ang mga hinihingi sa bawat pagkakasala. Kaya hindi na tayo naaakusahan. Kay Adan, nararapat ang puot ng Diyos sa atin. Yes, nung tayo nang kay Adan pa, karapat-dapat tayo sa puot ng Diyos. Pero kay Jesus, inako niya na yung puot na yon para sa atin. At nang nabuhay muli si Jesus, wala na pong hawak ang kamatayan sa Kanya. No? Hindi siya mahawakan ng kamatayan dahil wala siyang kasalanan. At dahil dito, tayo na iisa na sa Kanya ay sigurado din ang ating pagkabuhay muli. So yun yung beauty na makita natin yung katotohanan iyon. Kay Adan, tayo'y mamamatay at babalik sa alikabok. No? Pero kay Kristo, ang libingan ay pintuan natin para sa buhay na walang hanggan. Death is our doorway to glory. Sabi nga ni Paul Washer, patanda na ako ng patanda. Pahina na ako ng pahina. Malapit na akong mamatay. Pero nalalapit na yung pagluluwalhati sa akin. No, sabi niya, yung mga kaedad niya daw, no, nung mga sikat na mga athlete sa time niya, they had their glory. Pero nung sila ay tumanda na, nawala na yung kaluwalhatian nila. Pero siya, baliktad. Habang siya ay patanda, nalalapit siya sa kaluwalhatian. So tandaan ninyo, kung kayo ay na kay Kristo, ang kamatayan ay pintuan ninyo para sa buhay na walang hanggan. Hindi yun kinakatakot natin. At nang matapos na ang pagliligtas ni Kristo sa lupa, siya po ay bumalik sa langit. No? Pero alam nyo ba, may isang kamanghamanghang katotohanan. Ito na naman tayo. Hindi siya umakyat sa langit ng nag-iisa. Hindi umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesucristo ng nag-iisa. Hindi siya umakyat ng nag-iisa. May kasama siya. Sino kasama niya? Sino kasama niya? Ang kanyang mga niligtas ay kasama niyang umakyat sa langit. Narinig niyo po yan? Ang lahat ng kanyang mga niligtas ay kasama niyang umakyat sa langit. Gaya ng ulo, imagine niyo po ito ha, gaya ng ulo na hindi pwedeng mahiwalay sa kanyang katawan. Si Frankenstein siguro yun, ha? Hindi pwedeng mahiwalay ang ulo sa kanyang katawan. Ganon din si Kristo at ang kanyang katawan. At sino yung katawan niya? Ang iglesia. Ang kanyang mga tinawag. Kaya nga ito yung sabi sa Ephesians 2:6. Ano sabi sa Ephesians 2:6? At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Hindi literal na nandun na tayo sa langit. But spiritual, tayo ay kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Kaya nga, tunay na ang bawat mananampalataya ay namumuhay ngayon coram Deo. Ano ibig sabihin ng coram Deo? In the presence of the living God. Bawat isang mananampalataya ay namumuhay coram Deo sa presensya ng Diyos. Why? Dati iniisip lang natin, nakatingin siya sa atin, no? No! Kasama tayo ni Kristo sa sangkalangitan. Napakahiwaga at napakaluwalhati ng katotohanan ito.
Kaya nga ngayon, na tayo ay iisa na kay Kristo, ang katotohanan ito na binanggit kanina ay magbubunga ng kung ano talaga ang dapat na bunga nito. At ano yun? Kabanalan. Kaya yun yung bunga ng pagliligtas. Kabanalan. Bakit? Ang buhay mo ay hindi na katulad dapat ng mundo. Ang lahat ng ginagawa mo ay makalangit na. Bakit? Dahil alam mong nasa presensya ka na ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Kaya hindi pwede. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, katawan ni Kristo ibibigay niyo sa prostitute? Literal bang sinasabi ni Pablo? Hindi. Diba? Ang mga desire ng puso mo ay hindi na para sa sarili, kundi para na sa Diyos na iyong pinaglilingkuran dahil ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos. Hindi na pwedeng ang buhay mo ay gaya pa rin ng buhay mo nung ikaw ay nasa paghahari pa na Satanas at ng kasalanan. Hindi pwede yun. Nasa ibang kingdom ka na. Nasa ibang presensya ka na. Sabi nga, you were transferred from the dominion of sin to the kingdom of God. Hindi maaari. Bakit? Dahil ang mga taong ang puso ay nasa langit, ay hindi na maaakit sa makasalanang kalayawan ng mundo. Hindi pwede. Mauhulog, oo. Pero hindi mananatili. Kaya nga, di ba, ang ganda, no, ng topic natin sa Sabbath School. Ang katangian ng iglesia ay paglalarawan lang ng katangian ng Diyos. Di ba? Napakalaking biyaya yun, pero tama, at napakalaking katungkulan din yun. Kasi dapat pinapamuhay natin yun. Kung ang iglesia ay banal, ang iglesia ay banal dahil banal ang Diyos. Kaya dapat ipinapamuhay natin ang kabanalang iyon. Hindi na tayo katulad. Nang ikaw ay ipinanganak, dinala ka ng buhay na ito sa isang mundong puno ng kasalanan. Pero ang tanong, ipinanganak ka na bang muli sa kaharian ng biyaya ni Kristo? Ikaw ay tunay na pag-aari ni Kristo kung siya ay nananahan sa iyong puso at mananahan lamang siya kung tunay mong pinaniniwalaan, minamahal at sinusunod ang kanyang tinig. Kung wala ito, nananatili ka pa ring ligaw at hiwalay sa Kanya. Kaya kung naririnig mo ito na yung araw ng kaligtasan mo. Maniwala ka sa ikalawang Adan na siyang nagbibigay ng buhay. Huwag kang manatili sa kalagayang katulad pa rin ng dati. Tumawag ka kay Kristo sapagkat tinutulungan niya ang lahat ng taos-pusong tumatawag sa Kanya. Humingi ka sa Kanya ng bagong buhay. At kung ikaw ay binuhay ng muli, ngunit nai-enjoy sa putik, nakala mo baboy ka pa rin, pero tao ka na pala, no? Sino ba yung laging nag-analogy nun? Si Paul Washer ba? Yung new creation daw, dati baboy. Pag bagong nilalang ka na, tao ka na. Hindi ka na baboy. So hindi pwede na ikaw bilang tao na, ang kilos mo pa rin parang baboy. Kumakain ka pa rin ng, nag-enjoy ka pa rin sa dumi. Hindi. No? Humingi ka sa Kanya ng bagong buhay dahil siya lamang ang Panginoon ng buhay. Siya ang nagbibigay buhay na espiritu na muling bumubuhay sa pusong
patay. So iyan ang ebanghelyo sa story ni Adan. We have the second Christ. We have the second Adam na siyang ating kaligtasan. Napakaganda na maunawaan natin na ang ikalawang Adan, ang ikalawang uri ng sangkatauhan. Kaya iba na eh. Kaya nga 'di ba, huwag ka nang tumulad doon kasi new creation na kayo, bagong nilalang na kayo. Intindihan niyo po 'yon? Kaya second Adan. Bakit anong ibig sabihin ng Adan? Mankind. Diba? Yung unang Adan, yung unang sangkatauhan, yun yung mga patay sa kasalanan. Pero kay Kristo na ikalawang Adan, sila yung mga bagong nilalang. Di ba? Si Adan, nilalang yan. Pero merong bagong nilalang. Kanino? Kay Kristo. Di ba? Kaya kung tatandaan yung 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi lang yung patungkol sa, bago ka na. Patungkol yun sa sangkatauhan. Yung bagong sangkatauhan kay Kristo na maghahari niya kasama niya sa biyaya ng Diyos. Doon ka. Doon ka na sa biyaya, doon ka na pabilang. Kaya wag ka na mamuhay gaya nung unang sangkatauhan. Wag na. Hindi na. Hindi na pwede. Yung ikalawang sangkatauhan na yon ay namumuhay sa presensya ng Diyos. Kaya ang buhay nila, yung nararapat sa Diyos. Hindi para i-earn yung kaligtasan na yon, but dahil niligtas na sila. So, Christ, the sure and better Adam. Let us pray. Our Father in heaven, maraming salamat sa biyaya ng pagliligtas mo, O Diyos. Ang unang Adan, unang sangkatauhan na walang pag-asa ay tunay na iyong binigyan ng liwanag. At yun ay sa pamagitan ng ikalawang Adan, ang siyang pinagmulan ng buhay, nagbigay ng buhay, at nagbigay ng bagong buhay para sa mga iniligtas niya. Maraming salamat sa katotohanan ito. At patuloy ko pong pinagpapanalangin ng bawat isa sa amin na lumago sa kaunawaan ng Ebanghelyo, ng pagliligtas mo sa biyaya at hindi sa gawa, but lahat ng iyon ay dahil lang talaga sa iyong pag-ibig. Manirahan nawa sa aming mga puso, O Diyos, ang katotohanan ito, ang iyong biyaya na patuloy na magpapalago sa bawat isa sa kabanalan at punong-puno ng pag-asa na nakay Kristo lamang. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinagpapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.